So umabot po sa mahigit 2,000 yung reklamo po na natanggap na ng sumbong sa Pangulo website. Makalipas lamang ng isang linggo. Isang linggo, last week, oo. Oo nga, August 11 lang po nilunsad ito, no? Yan po ay ayon sa Malacanang. Sa isang press briefing kahapon, sinabi po ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na yung naturang website ginawa para hikayatin po ang publiko na direkta pong magsumbong sa Pangulo. Pag meron po kayong parang kayong force multiplier. Total, hindi ginagawa ng DPWH mag-inspeksyon o ng mga local government officials, lalong-lalo na kung magkakasabwat po sila, yung taong o kayong mga taga-Bulacan. Mahikayat daw na magsumbong ng mga irregularidad sa mga flood control projects po sa buong bansa. At mismong ang Pangulo po ang mangungunaan niya sa pagsasampa ng kaso. At saka itong yung pinuntahan niya kahapon, diyan galing eh. Diyan sinumbong sa kanya eh. So kaya personal niyang pinuntahan eh. Plaridel, Bulacan ba yun? Tama ba? So siya mismo daw yung mangunguna sa pagsasampa ng kaso laban po sa sinumang mapapatunayang sangkot sa anomalya. Layunin po ng website na ito, pakita sa publiko ang listahan. So, si Senator Ping Lacson also was giving credit to the sumbong sa Pangulo website. Marami daw siyang nakuha dito na impormasyon, So, para daw yung website na yan, ipakita sa publiko yung listahan po ng mga flood control project. Tapos, kunwari makita nyo sa website, meron ditong tinatayong project. Parang wala ka nakita ni isang pala, ni isang sako ng semento, ni isang hollow block. Magsumbong ka na walang nangyayaring ganyan dito. Kabilang na po yung lokasyon, kung sino yung kontratista, magkano yung halaga, at yung target date of completion, kung kailan po makukumpleto. At dahil sa dagsa ng sumbong, iniutos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinaigting na pagtutok dito po sa mga guni-guni o yung mga ghost project at yung paghabol po sa mga kontratista at opisyal na nasa likod ng mga ito. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na ilabas ang kumpletong listahan ng lahat ng flood control project para maiwasan ang mga irregularidad. Gayun din yung pagba-blacklist. Sino ba yung mga tiwaling kontratista? Proven na tiwali o kumbaga at the very least inefficient na blacklisted.